Ayun, so magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw ang topic natin ay kung kaya nga bang maiwasan ang isang aksidente o insidente na hindi naman natin sinasadya o hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ayon sa pag-aaral ni Herbert William Henrich, 98% ng aksidente kaya natin maiwasan or ma-prevent. Ibig sabihin 2% lang ang unpreventable. Ano yung 2% na yun? Yun yung tinatawag niya na act of God, no? Or sa atin or sa ibang term, act by nature, no? Ang example na lang tsunami, yung thunderstorm or yung kidlat, yung mga ganun. Yun po yung mga act of nature. Tapos 10% nun is unsafe condition at saka yung 88% nun is unsafe act, no? So galaw, movement ng tao. Yun po yun yung 88% ng aksidente ay nanggagaling sa unsafe act, no? So napakataas. So halimbawa ng unsafe act ay yung mga horseplaying, yung mga gumagawa ng shortcut sa trabaho, tapos nagtatrabaho ng wala sa focus, pumapasok sa trabaho na lasing or hangover, yung mga ganon. At saka yung mga nagpapasikat lang sa trabaho, no? Yun yung mga example ng mga unsafe act. So pagdating naman sa 10% na unsafe condition, ang example naman po nun is yung may tinatrabaho kayong hukay, tapos umulan kinagabihan, kinabukasan, malambot na yung lupa. So hindi natin na-anticipate na pwedeng gumuho yung lupa at magkakaroon ng isang aksidente, no, o insidente. Yun yung mga unsafe condition doon sa site. Ano pa? Meron tayong tinatayong scaffolding. Nung una natin tayo, okay naman, no? Ang nag-erect naman ay yung certified scaffolder, tapos na-inspect naman ng maayos ng scaffolding inspector. Pero inulan kinagabihan, tapos kinabukasan, lumalambot na yung lupa. So doon, nagkakaroon na ng unsafe condition na hindi natin namalayan, no? Tapos isa pa yung mga madudulas natin na workplace. So unsafe condition din po yun, no? So yung mga ganong bagay nagkakos ng aksidente. Madulas na kalsada, madulas na access, yung mga unsafe condition po yun, no? So marami pang mga unsafe condition na pwede natin makikita sa site, no? So yun yung mga example, no? Yung 98% na yun ay pwede natin yun maiwasan. Unang-una yung unsafe act, alam naman natin, kaya natin yan iwasan. Isipin natin palagi yung ginagawa natin, no? Focus tayo palagi sa trabaho. Isipin natin lagi na meron tayong inuwian, may nag-aantay sa atin pag-uwi. Hindi tayo pabarabara kumilos. Nakapokus tayo lagi sa ating kaligtasan. Maiwasan, ma-prevent natin yung mga unsafe. Iwasan natin yung pag-horseplaying, iwasan natin yung pagpasok ng hangover or lasing, iwasan natin yung pagkawala sa focus sa trabaho. Yun yung mga ganong bagay. Kaya natin yan iwasan, no? So yung unsafe condition naman, maiwasan natin yan pag nagkakandak tayo ng risk assessment dun sa area, sa site, no? Kahit hindi si safety, kaya natin yan iwasan sa sarili natin pag makikita natin na ito ay delikado. So i-rectify natin agad kung ano yung dapat gawin para sa hazard. Nakikita na natin na hazard na yan, nasa condition na yan, gawin natin agad yung control para maiwasan natin or tanggalin natin, no? Kung alam niyo yung hierarchy of control, nandun yung elimination, nandun yung substitution, nandun yung engineering, nandun yung administrative at saka yung PPE, no? So yun yung hierarchy of control natin. So ulitin natin ang tanong kung kaya ba talagang maiwasan ang aksidente or insidente na hindi naman natin alam kung kailan mangyari at hindi naman sinasadya. Ang masasabi natin dyan, yes, 98% kaya natin ma-prevent or maiwasan yung aksidente, insidente. So maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you.